katawan tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Patawarin sa tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. kapangyarihan. Akayin mo kami upang kami ay mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawat, kami makarating sa sinapit ng pastol na
itinakal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa kabila ng pag-uusig, nagpatuloy ang mga apostol tulad ni Bernabe at Pablo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa ganitong paraan, lumaganap sa buong lupain ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at tumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng ulo, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa mga Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangalan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya nilait sila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't papunta kami sa mga higil. Sapagkat ganito ang iniutos ng aming Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga itim upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga higil ng marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigil ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tubuli. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang bawat. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Pangnooy mapurihan, paglikuran siyang isa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos. Ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat. Tayo'y lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit lagi tapat kailanman. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Sa ikalawang pagbasa, si Jesus, ang mabuting pastol, ay mahahayag sa katapusan ng panahon bilang maluwalhating kordero na siyang magpapala sa mga mananampalatayang nakikinig sa kanyang tinig. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag.
Ang buong Suwan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ng naman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang pupukpok sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapasok ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay ng buhay. At papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni inuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni inuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo po natin. Mga kapatid kay Kristo, tuwing ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ay ang tema ng pagdiriwang ay tungkol sa pagiging mabuting pastol ng Panginoon. Kaya nga, yun ay lagi nasa ika-10 kabanata sa Ebanghelyo ni San Juan. At dito sa ating Ebanghelyo ngayon, ay narinig natin si Jesus na ating tupa ay ating pastol. Ang mga tupa, kilala siya at nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa kanya. Mahalaga po yan. Kilala niya ang tupa, nakikinig ang kanyang mga tupa at sumusunod ang mga tupa sa kanya. Ngayon, kung ibigyan natin ng atensyon ito, sinasabi na sa atin, tayo din ay mga pastol. May mga magulang, sila ay mga pastol. May mga pinuno sa ating bayan, sila ang ating mga pastol. Sa simbahan, ang mga pastol ay ang mga pari. At siyempre, nandudoon din ang mga mother. Mga pastol ang tawagin natin. Ngunit, tayo ba? Kilala ba natin ang ating mga tupa?
Nakikinig ba ang mga tupa sa atin? Sumusunod ba sila? Mayroong isang pari na nagkwento. Sinabihan siya ng kanyang kaibigan, Father, kilala mo yung mga anak ko, di ba? Ikaw nagbinyag sa kanila. Pangaralan mo nga kasi nag-rebelde itong anak ko. Sabi niya. Yung pinag-usap ni Father yung anak, uy, nag-rebelde ka na raw. Teenager ka na. Kasi kung makaas ka, yung kanyang mga pananamit ay kung ano-anong klase mga may butas-butas yung pagtalong niya, at kung minsan may mga hikaw-hikaw pa kung saan-saan. Nagre-rebelde ka na raw. Hindi ko binigo yung bata. Ano naman rebelde? Hindi ko naman rebelde, sabi niya. Pero yung pananalita na parang asiwa. Ayaw niya. Pero sabi niya, ikaw naman, ikaw ang kumala. Ano ba talaga ang problema at bakit ganyan ka po umasta? Sabi niya. Kasi si nanay, si tatay, mga fake sila. Pati ikaw fake. Sabi niya sa pati. Pati ikaw fake ka. Sabi niya, ano ba ito? Sabi siya, bakit mo naman nasabing fake si nanay mo, si tatay mo? Pati ako, dahil dadamay sa pagiging fake. Sabi niya, hindi ba fake yung sasabihin ka, huwag ka maniganilo. Tapos siya, ilang pakipisiganilo ang inuubos niya sa isang araw. Tapos sasabihin niya, huwag ka maniganilo. Ano siya? Magsasabing wag, pagkatapos siya naman ay kung ano-ano, sunod-sunod ang kanyang paniganilo. Fake, ang tatay ko. Sabi niya, ang nanay mo, paano mo naman, nanay mo, sabi ka na, sinusuhin mo si nanay mo, fake din si nanay ko. Sabi niya, bakit? Sabi ko naman. Sabi niya, kasi sabi niya, magpipil ako. Ayun, Sabado, Linggo, pag weekend, nandun siya sa mall. At kung ano-ano binibili niya, kung ano-ano yung mga binibili niya, nakastock lang doon sa kanyang cabinet. Bili siya ng bili, tapos sasabihin niya sa akin, magtipid ako. So, mauna siya magtipid. Kung ano-ano binibili, tipid-tipid. Tapos ako ang pag-bilis-kitahan niya. Fake sila. Pag ganun ang sitwasyon, nakikinig ba sila? Sumusunod ba sila sa inyo? Ang ibig sabihin nito, pag ikaw ay pastol, ikaw ay mabuting pastol, nandoon sana yung pagbibigay mo ng oras, panahon para sa mga anak, nagbibigay ka ng atensyon sa kanilang pangangailangan, at paggamay sa kanila. At alam mong pakikinggan ka kung ikaw mismo isinasabuhay mo yung sinasabi mo sa inyong anak. At ito ay isang napakahalagang bagay na pututunan natin sa libro ito ng mabuting pastol. Tayong lahat ay inaangailangan na tingnan ano talaga ang dapat mapakinggan natin. Ngayon ay tayo ay inaanyayahan na pumili ng ating mga namumuno sa ating bayan. Eleksyon na bukas. At bukas pipili tayo. Sino-sino nga ba ang pinipili natin? Na dapat na pakikinggan natin. Yung mga fake ba ang ating ibuboto? Ang mga fake, paano sila nakikilala ang mga fake? Sila yung magsasabi, paglilingkuran ka, pero hindi naman. Ikaw ang puputukan. Bakit? Kasi ang yaman ng bayan, ang kanilang kinukuha. Tingnan ninyo kung paano magpayaman ang mga iniluluklok natin. Bakit sila magpapayaman? Kasi binayaran na kayo noong ibinuboto kayo. Tingnan natin, at kung sila pa rin ang ating pumuputo, pakikinig ba tayo sa kanila pagkatapos? Tapos sasabihin ng mga fake yan, magreklamo tayo, tayo ang naghalal sa mga ito.
Kaya nga, kung isang tingin natin, tayo ay kailangan pumili ng talagang susundin natin. Makikinig tayo sa kanila sapagkat alam natin sa ating kapakanan ang dapat natin gawin na isagawa. Ganyan din sa kayong mga magulang, yan ang ating ginagawa. At ang linggong ito ay linggo na pagsasabi na tayo ay kailangang magdasal para sa bukasyon ng ating mga pinuno. Higit sa lahat, pinuno natin sa simbahan, sa inyong mga pari. Tayo ba ay nagdadasal para sa mga pari ninyo? Lagi kayo lumalapit sa aming mga pari. Sa lahat ng mga pangangailangan, kailangan ipagdasal mo ito, Father. Tulungan mo kami magdasal, Father, mula sa binyag ng mga bata, sa mga may sakit, sa mga kukuha ng entrance exam, sa mga kukuha ng kapag sa trabaho, at iba pa. Tayo lahat ay nananalangin. Father, pagdasal natin. Pero si Father ba, ito nagdadasal ninyo. Kung isang ito yung sinasabi natin, nagdadasal din ba tayo para sa mga kabataan na kailangan na makinig sa tawag ng Panginoon. Alam nyo, ang dasal ay hindi lang basta tayo nagdasal na luhod tayo para sa edukasyon. Tapos, wala na. Hindi ba yun? Sinasamahan natin ito ng konting sakripisyo. Halimbawa, dito lamang, magdalaman kayo. Pero kayo nakita malaking kalat yan. Alam mo, ang pagpulot lamang ng isang papel o isang nakakalat na at sinasabi mo, ang pagpulot ko ito, inilalaan ko ito para sa isang okasyon ng isang pagmamahal. At yan ay mahalaga sa ating Panginoon. Kung tayo ba ay gagawa ng mga ito, hindi lamang minsan, hindi lamang pag naisip natin ngayon pagkatapos hindi na. Sabi nga natin, ano mang magaling, kahit maliit, basta malimit, ito ay patungong langit. At yan ang isang napakahalagang bagay. Maliit na bagay. Alam mo, ako ay laging iniisip ko yung paliwanag sa akin noon ng isang mother na teacher ko pa ng araw na ngayon ay patuloy na nagdadasal para sa akin. Sabi niya sa akin, Father, ilagay ko yung pangalan mo para ipagdasal ko. I pray for you. Iniipit ko yan sa aking aklat dasalan. Nagdadasal kami sa umaga, sa tanghali, sa bago kumain ng hapunan, at sa bago matulog, nagdadasal kami. Sabi ka mo, iniipit ko yung pangalan mo doon. Kaya pagbukas ko ng aking prayer book, nandudoon ang pangalan mo. Nagdadasal kita. Nabarinig ko po yun. Alam nyo, sino ba ang hindi masisiyahan kapag ka mayroon talaga patuloy na ikaw ay ipinagdarasal? Ganyan din kayo. May mga magulang na alam kong nagdarasal para sa kanilang mga anak. Pag baby pa lang yan, hindi lamang basta. Sabi sa akin ng kapatid ko minsan, sabi niya, hindi ako yung pumunta yung magigising lang para magdasal. Pero alam mo, pagka nagising yung anak ko, nagigising din ako. Pagkatapos kong ayusin yung anak ko, pabibigyan yung anak ko, palitan ng kanyang lampin, sabi niya, pinitignan ko na yung anak ko, pinagdadasal ko siya. Yung panalangin, na mayroong talagang hindi lamang minsan o kung sa kailan mo lang naisip, kundi patuloy na nagdadasal. Napakahalaga pa lang. Kaya pagdasal po ninyo kami, mga pari ninyo. At yun ang isang hiling ko sa inyo, na sana patuloy tayo magdasal para sa ating mga pinuno, sa ating mga magulang, at pagdasal natin ang mga nanay natin. Ngayon ay Mother's Day. At sana ito yung pagkakataon na
tingnan natin ang mga nanay. Ano yung pinagsamahan natin? Yung mga unang tinig na nararamdaman natin, di ba? Ang mga nanay natin. Nasa nung pa lamang tayo ng tiyan, pinakausap na tayo ng nanay natin. At kuya, kung minsan kumakanta si nanay, nandun pa tayo sa loob ng tiyan natin, narinig natin yan. Kaya yung mga unang boses na narinig natin, yung nanay natin, sa tatay natin. Yung nanay, sila ang unang nakikita natin na tayo ay Mesiya. Makita natin sila ang nag-aaruga, sila ang patuloy na kasama natin. Kasama natin sila halos palagi nagpapadeli sa atin. Nagpapalit ng ating mga langkit at nagpapaligo sa atin. Sila ang mga tao sa simula na binigyan na tayo ng halaga ng buhay. Kaya nga, pag-usap natin din ang ating mga nanay. Huwag natin kalilimutan na sila ay pasalamatan sa mga bagay na ginawa nila sa atin noon pa man. Kung ngayon matanda na sila, halimbawa, yung nanay, ikaw siguro, nasugatan yung nanay, ikaw ngayon ang nagbibigay ng band-aid sa kanya. Alalahanin mo nung ikaw ay bata, patuloy ka nang pag nasusugatan ka, diba? Patuloy siyang nandiyan sa iyo. Kung ikaw noon ay nadadapa, nasusugatan, nandulo na ang nanay. Ngayon kung may sakit ang nanay, di ba dapat nandulo tayo? Yung mga maliliit mo mga bagay, pagpapadama ng ating pagmamahal at yung pasasalamat sa ating mga nanay. Alam niyo yung mga nanay natin, hindi natin makakasama sila hanggang. Mayroon sandali na mauuna na sila sa atin. Ngayon, huwag natin sayamin ang sandali lang ngayong araw na ito na pasalamatan natin ang ating mga nanay. Ipagdasal natin sila na naway bigyan sila ng Panginoon ng kabutihan sa kanilang puso at patuloy na maipadama natin ang pagmamahal upang patuloy din sila tayo mamahalin hanggang sa wakas ng ating buhay. Para sa mga nanay, Happy Mother's Day po. Salamat po sa mga nanay. At sana patuloy niyo kami mamahalin, patuloy niyo kami aarugain, patuloy niyo kami akayin lagi katulad kay Jesus. Tumayo tayo, pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibig. Nanaw sa kinaroonan ng mga limao. Nang maikatlong araw na buhay ng maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, naturuan tayo makinig sa tinig ng kanyang anak na ating mabuting pastol. Buong pagtitiwala tayo manalangin, Ama, digin mo ang aming panalangin. Ama, digin mo ang aming panalangin. Maging kawang nawa ng puso ng mabuting pastol, ang puso ng mga pastol ng simbahan, nakawan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, digin mo ang aming panalangin. Sa halalan bukas, piliin nawa ng mamamayang Pilipino
ang mga pinunong may pagmamahal at kakayahan na tulad ni Heso Kristong mabuting pastol. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Maging mga huwarang kasabi naman ng kawan ng Diyos ang kabataan at maging masunurin silang lagi sa tinig ng mabuting pastol sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Patatagin nawa ng Panginoon ang mga relihiyoso at mga naghahangad na mag-alay ng kanilang sarili para sa Kanya at sa Kanyang bayan upang tulad ng mga apostol, may pahayag nila ang mabuting balita sa kabila ng pag-uusig at pagtanggi ng marami. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Basbasan nawa ng Panginoon ang mga magulang upang maging mabubuting pastol sila sa kanilang mga anak at masalamin sa kanilang pag-aaruga ang pag-ibig ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating panalangin ang espesyal na intensyon ni Bong Herrera. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mabilisan na paggaling ni Elpidio Francia, manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Valerie Yvette Libertes, Angelo Onofre, Melodina Palomo, Lani Dante Domingo, Teresita Patropes, Ronnie Borlagdatan, Glenda Villanueva, Jose Giron, Baby Girl Pilapil, Marilyn Elpidio, Catalino Coloso, Rebecca Ortiz, Romeo Pilapil, Sharon Reyes, at Alfonso Giron. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nanay, mga nandito man, hindi, wala dito, naway madama nila ang kalinga at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pagmamahal ng kanilang anak. Isang tayo sa Panginoon. Ama, Tingin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming sumunod sa iyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, kasama mo at ng Espiritu Santo magkasawalang hanggang. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kaburihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay madala sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang makamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa pagiging sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang nalulog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan sa niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahing-lay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose at kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ay panalangin sa panalangin siguro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa kaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Talib. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami ay makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Flores de Maria. Ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak. Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak dahil sa panahon ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak sa ating kapuluan. At tayong mga Pilipino, inilalaan ang buwan na ito sa natatanging bulaklak ng Mayo na si Maria. Ang pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria ay tinatawag na Flores de Maria bilang pagpaparangal sa mahal na Belen. Kabilang din po sa mga gawain ngayong buwan ay ang Flores de Maria Catechism at Flores de Maria Procession. Kaugnay po ng ating Flores de Maria Catechism, inaanyayahan po namin ang mga bata na may edad 7 hanggang 12 na sumali po at magpalista sa baba para sa gaganapin nating Catechism tuwing Biyernes at Sabado. Para naman po sa ating Flores de Maria Procession, ito po ay gaganapin sa Mayo 26 o ang huling linggo ng Mayo. Bago po ako magpatuloy, inaanyayahan po namin ang ating mga ina na naririto ngayong hapon na tumayo at pumunta po sa harapan. Lahat po ng mga mamis, ito po tayo sa harapan. Mga nanay, mga mother, dito po yung mga nanay, mga mother. Kasi po Mother's Day ngayon, kaya mayroon tayo natatanging pag-alaala sa inyo, mga nanay. Bumarap po kayo dito. Sa buhay, hindi natin kailangan ng manual, hindi rin natin kailangan ng listahan para matuto. Ang kailangan natin ay isang ina. Sabi nila, experience is the best teacher, pero ang totoo, your mother is your best teacher. Literal na teacher. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po halos lahat ng subject ay kaya nilang ituro. Pasensya na po kung medyo mahaba dahil the best po kasi talaga ang ating mga nanay. Unang subject na kaya nilang ituro, anatomy. Mata ang ginagamit sa paghahanap, hindi ngipin. Bibig pala. Pagkamali, pasensya po. Pangalawa, history. Nung bata pa ako, piso lang ang baon ko. Maswerte ka pa nga. Sunod, sanitation. Ano ang akala mo sa akin? Nagtatain ng pera? Next, astronomy. Anak, para kang naglalakad sa buwan. Bilisan mo nga. Nagtuturo rin po sila ng agriculture. Anak, kada butil ng bigas na kinakain mo, pinaghihirapan ng mga magsasaka. Kaya ubusin mo yan. Next, generosity. Ibibigay mo yan sa kapatid mo o malalagot ka sa akin. Next, religion teacher din po sila. Anak, pag di mo inubos pagkain mo, magagalit sa'yo si God. Next, independence. Kung ayaw mo sumunod, bahala ka sa buhay mo. Electronics, you're grounded. Hindi ka aalis ng bahay. Travel. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Logic. Hanapin mo. Pag di mo nakita, makikita mo.
Next, sports. Tumakbo ka na. Pag naabutan kita, malilintikan ka sa akin. Next, sarcasm. Ano? Bakit di ka makasagot? Pero pag tayong anak naman po ay sumagot, aba, natututo ka na sumagot, ha? Next, self-esteem. Yan, dyan ka magaling. Next, hypnotism. Makuha ka sa tingin. At ang panghuli po na kaya nilang ituro, science and technology. Walang pakpak tong chinelas pero lilipad sa ito. Sa buhay, hindi natin mali. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit the best ang ating mga nanay. Mabunganga lang yung mga yan, pero sobra kung magmahal. Kaya tayo mga anak, ano nga ba ang una natin dapat sundin? Ang sigaw ng puso mo o ang sigaw ng nanay mo? Kaya sa lahat ng mga nanay, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo, pag-aalaga, pag-intindi. Salamat po sa inyong mahabang pasensya, sa inyong pagsuporta. Salamat po sa lahat ng mga aral na inyong ibinahagi at maraming salamat po sa lubos na pagmamahal. Nanay, ang nag-iisang tao sa buhay mo na hindi mapapagod na intindihin, alagaan, at mahalin ka. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin sila. Harap naman po tayo dito sa kabila. Okay, kayo ay lumapit. Lapitan niyo po sila. Let's go there to mama. Yung mga nanay dito pala, Picture po. mayroon na kayo Picture po. Picture Yung po. mga amis po natin, balik po tayo sa gitna. panalangin para sa mga nanay. Diyos na pinagmumulan ng buhay, Diyos na mga babayang banal tulad ni Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos na Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Birhen Maria na ina ng iyong anak na si Jesus, bigyan po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang mga lahat ng mga inang natitipon ngayon dito. Basbasan mo po sila ng lakas ng na nagmumula sa iyong banal na Espiritu. Sapagkat sa pamamagitan nila, natutunan ng mga anak kung paano tumayo at lumakad, kung paano magsalita at maglaro, at kung paano makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkain nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin, at sila din ang nagturo sa amin kung paano itaguyod ang aming mga sarili at ang aming pamilya. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga inang walang nakaalaala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling o Diyos ng kadalisayan,
na ikaw ay manahan sa lahat ng mga inang narito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Picture po. Picture po tayo. Harap. One, two, three. Saka po, one, Joaquin! one, two. Last mga ulat-ulat! Muli po, palapakan naman natin ang ating mga magulang. Happy Mother's Day! Sumayo tayo na. Sumainyo ang Panginoon. At sumayoy. Pagpalain din kay lahat na ating kapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na Eucharistia. Tumayo tayo sa kapayapaan pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.